On this episode, we are finally talking about sex. Sex ed in particular. How did we first know about and stuff? So, ilabas na ang mga plastic balloon at sabay-sabay natin itong palubohin. Charing! Wow, ang baboy, ang palobo. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join na ng Chumiklabum at ilabas ang hammer. At pagbiglaan, di te chiwara sa Baxter, Bexters. the Mel, And Jonah Show. Yeah! and OMG. Yeah. Ilabas ang lobo, ilabas ang hammer. Lahat ng pwedeng ilabas, go. Pati batuta, di ba? Dami sa UP. Ang Rolls Royce ilabas. Charing! Day ha, daming progress na updates dyan sa last week topic Correct. natin. At mainit po ang ulo ko over the weekend. Baka madala ko hanggang ngayon sa Baklita. Kasi Ang mga nga, Hermes. hindi talaga kami. Ihanda. Diba? Ano ba to? Ang 759K na total bill for the dinner. Meron ba talagang ganun, Bex? Serious question. Parang ang OA nung ganung Feeling ko bill. in-inflate nila yun for the video. Oo. Kasi ang OA, tanggap ko Okay. yung mga 100K na pero Mm-mm. umabot ng almost a million for a food, tas dalawa lang kayong kakain. Feeling ko 75 lang yun. Tapos times 10 nila, ganun kinesuli. Oo. Kasi nga peking mayaman. Charing. Kahit Happy anong New gawin mo, may pelikulang ganyan kahit anong gawin mo, pangit ka pa din, mahirap ka pa din. Yung mga ganong linyahan. Kay Maricel. Charing. Okay, go. Happy New Year. Happy Sorry, New Year sorry. mga guys. Kaya nilang go lang. Ayan, thank you so much for supporting our last few episodes na talaga namang, in fairness, paangat naman ng paangat ang viewership. Viewership ng Dexters. Thank you so much. If, Thank you balik-balik so kayo. much. Correct. At sana True. yung mga nanonood sa amin, mag-subscribe naman na kayo. Truly. Diba? Huwag lang kayong tumambay. Click nyo na yung subscribe dun sa YouTube para dumami na kayo. And then, ayun so far, yung last week na episode, ang pinakamataas natin for the record. Na ilang araw pa lang, bumera na. So marami talagang masama ang loob for this Totoo naman. True. At saka thank you so much to Aubrey. Nag-comment siya sa Spotify. Kala niya daw walang upload. And feeling ko siya, solid Spotify user si Girly. So, ayan. So, every Friday night, Saturday, mga ganyan. Dun kami nag-upload sa Spotify. Pero, laban lang yun. Lipat ka na ng be. Noon YouTube, di ba? Pero carry lang kung saan nyo man kami supportahan. Pero yun nga mga Beck, sa mga nakatune in sa amin ngayon, first po kaming nag-upload sa YouTube bago ang Spotify. So kung gusto nyo Yes. agad-agad ng update, latest happenings, galawan, go na agad ng YouTube. Ayan. True. At parang kami lang talaga ang podcast na nag-upload ng 12 midnight. Actually, Pag sinabi naming Wednesday, pagpatak ng 12:00 ng Wednesday, meron na yan agad. So, correct. hindi kami nagbibiro. Wow. Hindi kami nagbibiro. Ay, nag-message hello kay Sheila, may nakinig daw siya. So, affected siya, no? Hindi niya kinakaya yung mga impactang mga kurakot. Ayan. So, sabi More niya, on this cover daw ba natin? episode. Correct. Ang tanong niya, i-cover daw ba natin ang mga Nepo babies? Anong masasabi mo, Bex? Abangan sa Baklita. Ayan. Ayan. Pero bago ang lahat, no, happy September, mga Bex. Today is, the 3rd of September already. Agad-agad. Nako, nandiyan na nararamdaman niyo na ba si Jose Marichan at si Auntie Maraya na, bumibirit-birit na very life. Oo. Whenever I see boys and girls selling lanterns on the street, I They remember the remember. child na nababad sa baha. Gagi. Ganon Hindi na siya sa sabsaban pinanganak. Sa baha na. Oo, Dan.
Sa baha na talaga ipapanganak ang mga bata pag nagtuloy-tuloy itong corruption Ayan, and syempre, thank you. Maliban sa mga iba natin supporters like Aubrey, Sheila May, kay Joyce, na tuloy-tuloy pa rin siya, no? May mga paramdam pa din siya every now and then. Kahit na busy siya, talagang sinasama niya ang Baxter sa life niya. Syempre kay Sam, ayan, nakinig daw siya nitong latest episode. Gusto ko yung nag-update siya sa akin na, Day, nakikinig ako ngayon, ganon. Parang kailangan alam ko na nakikinig siya. Na para bang requirement ito. Charing. Thank you so much. And kung nasan man kayong part ng mundo, laban lang, no? Sana alam niyo yung mga nangyayari dito ng kaguluhan. At sana all katulad din yun na malayo sa kaguluhan. Charing. Correct. 'Di ba? Ang swerte-swerte nyo yung mga nasa labas ng Pilipinas kasi yung mga nandito ngayon, mamatay na day. Ganun yung atake. Pag di palaban, mamatay ka. Ganon. Truly. Ayan. And syempre, katulad ng pinopromote namin kanina pang aming YouTube, Dream Believe Subscribe ko. Click nyo na agad yan kung naandyan kayo. Ayan. At syempre, hindi na natin Oo. patatagalin. Magkamustahan pa ba tayo? May bago ba sa'yo? O same-same lang? Wala. Charing, gusto mo, wala. Ito, Wala. lalo lang gumanda. Wow. Charing. Market may oras Charot ka. lang. May oras ako ngayon mag-book up. So, ayan, napaganda. At tama ang shade na nabili ko. Kaya Purple. kaya umeffect. Oo. Ayan, tuloy-tuloy na natin to, Bex. Ikaw ba, may bago ka bang Wala din naman. Nash? Same pa rin naman. So, ayan na. So, Same push init na ng natin ulo. to agad sa ating baklita. Ang mga balitang bakla. Unahin natin yung isang very light news. Actually, konti lang yung nasa namin, outline, dahil gusto namin mag-focus dun sa Nepo Babies. Although, hindi namin siya ginawang full episode dahil ayaw naman namin maging 100% political ang podcast na ito. No? Pero syempre, hindi natin palalagpasin yan. No? So, unahin na natin, magkakaroon po ng teleserye si Catherine Bernardo at si James Reid under Dreamscape Taray. at ABS. So, actually, I was hoping sana for a Danielle and Nadine. Tapos, baliktad yung binigay. Oh my God. Ayan, yun lang Ayan. naman. Interesting, no? Interesting Oo, kasi true. we never saw them together on screen kasi nga nakalak nga itong si James Reid kay Nadine, di ba? So, tingnan natin kung may chemistry ang dalawang ito. At saka parang sila kasi ang mga love team talaga nung panahon na pinagsasabong, no? Jadine, Kathniel, at Liz Ken. So, tingnan natin kung ano magiging magic. Kung may magic ba na mabubuo ang Catherine James. Or di ko alam anong itatawag sa nila, sa love team nila. So, yun lang naman ang kung baka hindi nyo nasagap. Dahil masyado tayo nakafocus sa mga Nepo babies. Na actually pa to, no? Damay pa to sa can of worms na binuksan ni Mayor Vico, or kumbaga floodgates. Pun intended, na pinakawalan ni Mayor. Oo, na pinakawalan ni Mayor Vico. So, after nga ng expose na mga ganun, ay unti-unti nang naungkat ang mga pamilya nitong mga nasa listahan na contractors, pati na rin yung mga government officials na directly affected ng mga flood control na mga kineso. So, ayan na yung iba, mga anak, mga pamangkin na vloggers, at sobrang ang term na trending ngayon online ay lavish lifestyle. Correct. And syempre, maraming mga bashers, di ba? Oo, true. Actually, connected na din siya dun sa lavish lifestyle na feature nga nila dun kay Madam Sara Diskaya, na yun nga, yung maraming karu, yung may PA system pa sila, kakain na, mga ganong kileme sa baler, at how to converse in English, masasta. Dahil alam mo, napaka-peke. Parang kakanood lang ng Peppa Pig. Alam mo, fanatics ako ng cartoon na yon. Kaya alam ko yung atake ni Peppa Pig, Dai. So, parang for me, I can see and I can hear Peppa Pig in that video. Ako, akala ko graduate siya ng Hogwarts, kaya magaling siya mag-magic. Ay, magic diba? yung mga pondros. Hogwarts pa. Ayaw pa ng Fashneya, ayaw ng Encantadia, kailangan Hogwarts. Nakakaloka daw. Wala daw wahag. Warts. Parang ang dami niya nun, sis. Ay, charay. Charot lang, Hindi pa.
Wait, hindi pala. Hindi pala warts, no? Nunal pala yung nanditis, di ba? Ano yun? Alam mo, may mga, ayoko na magsalita. Baka tayo, ma-intercept na naman tayo dito Totoo. habang nagre-record. Di ba? Nakakaloka, Day. Ayan, so Try may kaya mga, nating mag-English accent. Charis. I cannot. Hindi ko carry. Dahil hindi ko kaya magpaka-plastic. Charot lang. Oh. Nagtitrending din ngayon yung mga iba, merong listahan na ng mga Nepo babies na wag na nating banggitin dahil hanapin nyo na lang online na iwas bagansya lang in the future. Dahil baka malakas ang kutob ko na in the future pag tumahimik na yung issue, magkakaso-kaso tong mga to ng mga cyber libel, mga Oo. ganong kineme, alam mo yun. Pero So, ang masasabi ko lang mga Bex, no, wag po tayong titigil. yes. Mag-post, Pero, magsalita tungkol dito kahit wala kayong binabanggit na pangalan, basta yung mga parinig, go ahead. Kasi pag ito po namatay ang issue, makakalimutan na naman ito, mababaon na naman sa limot. Katulad ng mga namatay sa baha, no? Baha correct. pa lang po itong problema na naungkat. Marami pa pong problema ang Pilipinas na dapat maungkat. Imagine, kaya po nakakasama ng loob. Every day, 2.7 million po ang nakokorap ng dahil sa flood control project na ito. And a total of 1 billion per year. Okay lang ba mga Bex? 'Di ba? So, halos 40 to 50% po ang nila, ang kickback, 'di ba? Yung mga po, kunyari, yung cat's eye po, no, na nilalagay nila sa pavement. Ito mo mga sinasabi ko ay based doon sa interview ni Mayor Magalong. Siya po ang Mm. mayor ng Baguio. Isa po siya Mm. sa nagpasulong ng Mayor Good Governance. Yan, Mm. mga Bex. So, ang sinasabi niya dun sa interview niya with Ma'am Jessica, yung cat's eye daw, no, sa pavement, ang actual price po ay 1,250, mga Bex. Pero idineklara na 10,000 to 11K. Okay lang ba yon? My God. Ayaw ni Manon at ni Sofia. Charing, ibang cat's eye ba? Oo, ito yung parang mga reflector ba Oo. sa pavement. Yeah. Tsaka Yan. sa gitna Imagine, ng kalsada, para pag madilim, kahit walang street lights, may guidance yung path. Yung correct. path. Ngayon, imagine niyo kung ilang piraso yon per kalye. No? Mhm. So, isa lang po yan sa mga sample, pati po yung mga shields, yung mga metal na na panggawa ng barrier, mga dike, Mm. no, para sa baha. Mm. Um, ayan, magkano sila? 121,000 po yung kanilang deklarasyon, pero 20K lang talaga. Yung mga ganon, 'di Mm. ba? Totoo. Nakakaloka talaga, dai. Tapos, yung mga nasira na dike, yung mga butas tinatapalan lang ng hollow blocks. My gosh. At Oo. DSWD pa lang ito. Paano pa ang DANR? Paano pa ang BIR? Paano pa ang customs? For sure, alam mo, lalo na the customs is like, ever since yan ang pinakaisa talaga sa mga hotspot ng mga mga kurakot. So, sana meron ding magbigay linaw or tawag nito. Katulad nung ginawa ni Mayor Vico, no, na nag-expose siya ng something na like that. So, sana, um, saka, ano din talaga, I mean, ibalik natin yung pag-shame niya sa corruption kasi yun, isa yun sa mga messages ni Vico, no, na parang for a certain time, parang dead ma tayo, parang na-normalize kumbaga sa atin na, ganun, corrupt naman yan. Sana, parang sanay na tayo. Parang ibalik natin yung mindset na never okay ang corruption, na kahit kailan, anong level man yan, it's never good, no? O susali ko na din yung mga no, yung mga government websites na I've read somewhere na ang tataas pala ng budget na yan. Pero pagpunta mo dun sa mga website, kaya papangit ng mga interface, yung mga UI, UX na ketsatsaka na puro text. Wala man lang design, pero ang lalaki ng budget. Tapos yung BIR, my mom experiences this and yung mga pinsan ko kasi they help my mom with alam mo pa mag-download ng local software para lang makapag-fill up ka ng mga forms. Mga ganong kineme na dapat na yan, diretso na dun sa website, tapos submit ka lang ng submit. Tapos minsan nagka-crash pa sa lalaki ng budget. So, nakaka-lurks lang talaga. Parang hindi sila nag-hire ng expert, may tinatawag po tayong website developer, may tinatawag po tayong UI UX designer.
may tinatawag din po tayong mga content writer researcher for website. So dapat Yes. isa-isa siya at separate, hindi siya gagawin lang ng isang tao. Pwede ko na isang tao kung freelancer ka, go ahead kasi pang ano mo lang naman yan, portfolio. Pero kung ganito na you're representing the state, a local government unit, it should be professional. So, kailangan may budget. Parang wala nga. May budget, pero siguro nga napupunta nga sa bulsa. So, Yes, isa yun yun sa yun. mga O, tsaka, speaking of, no, kung bakit hindi nagsasalita, kasi tinanong to ni Ma'am Jessica kay Mayor Magalong. Ang sagot ni Mayor is, bakit po sa tingin nyo hindi natitigil yung corruption at bakit po sa tingin nyo ayaw magsalita? Or ay mag-come clean, ganyan, come forward. Kasi nga, mawawalan ng Mm. gripo. Yeah. Tapos tinanong ni Ma'am Jess, ano ba yung gripo na yan? Gripo ng pera. Mm-mm. Kasi dahil nga nag-open sila ng Mayor's Good Governance. Meron po tayong 1,400 mayors. Sa buong Pilipinas ito, mga Bex. Pero 56 lang ang initial na nag-register, okay lang ba yun? So, ibig sabihin, tong 56 na to, sila lang ang interesado sa clean and good Mm. governance at anti-corruption. The rest, bala ka dyan. Ayoko mawala ng lagay. 'Di ba? So, di ko alam ang mararamdaman. It's very, very, very disheartening. Mm-mm. And the fact na DPWH pa lang ito, hindi pa natin natatakil ang ibang sektor ng gobyerno. Mm. And it's frustrating na ngayon lang din nagka-come forward yung ibang mga politician, hindi ko nababanggitin kung sino. Ang tagal nyo na nakaupo dyan, ilang beses na kayong binoto, ngayon lang kayo nagkaroon ng freedom of speech, no? Para sabihin sa amin na ito may problema nga ganito. And the latest news is, nag-resign na po ang DPWH Undersecretary. Yeah. Kanina Dapat lang po naman. ito lumabas. Tinanggap na po ito ni President Marcos. Ayan. Okay lang ba 'yon? Wala na namang accountability, nakaligtas na naman. Oo Yoko nga, na. sana habulin pa din, no? At saka also with the issue of the Nepo babies. Lalayo pa ba tayo? Yung Pangulo at Vice President natin are both Nepo babies. Alam mo yun, parang, I mean, I'm not saying all Nepo babies or nepotism is bad in itself. It's how you like utilize it or um live with it or take advantage. Parang kasi, like, Bam Aquino is a Nepo baby but is a good um government official. Sino ba yung mga Nepo babies natin na Vico Soto is Nepo baby. Kung iisipin mo, Soto pa din siya kahit papaano. Pero he's showing na I'm not like them and I can do this on my own. Na parang pag mga campaigns niya nga, hindi niya naman din masyado minimension yung mga tao lang lagi yung nagbe-bring up about sa tatay niya, sa nanay niya. Pero parang meron kang mafe-feel from him na as much as possible, ayaw niya yon masyadong gamitin as his like advantage. Ganun. So, not all nepotism is bad. It's just like, katulad nito yung si Claudine Queneso na meron pa siyang mga chika na wala kaming utang sa inyo dahil ang binayaran kami ng gobyerno para gawin yung mga serbisyo. Girl, saan ba galing ang pera ng gobyerno? Sa taong bayan. So, yung mga travel mo, 37 countries mo, galing pa din sa amin yan. Girl, whatever you say. Kaya nga, so ito ngayon ang trending. Okay lang ba na i-bash natin ang mga Nepo babies na ito, Bex? Ikaw. Deserve ba nila tong mga pambabash natin, yung mga pambubuli kasi lumalabas ngayon, affected na daw yung mental health nila. May mga lumalabas sa statement ng mga friends nila. And ito nga, kaka-forward ko lang siya kanina, yung jowa nung isa, si Jella. Naglabas ng Mm. statement na affected daw siya, na sinasabihan na lang niya si Jella na wag mo nang pansinin, hindi naman nila alam ang totoong storya. Anong masasabi mo sa mga ganitong lumalabas na statement ng mga friends ng mga Nepo babies? I mean, ako, I deserve a call out. Deserve ma-call out. Pero I don't think we should go beyond yung para tirahin yung looks nila. I mean, physically, kasi pero yung mga sinusuot kasi, anong Chanel ka na lang, ang baduy pa din. Parang, my God, mag-Burberry ka na lang. My God, talaga, I cannot. Pero when it comes to their looks, when it comes to their, I don't think kailang tama na
laitin natin sila or ganyan. I mean, doon lang tayo sa kung ano yung dapat nating inirereklamo, which is yung paggastos nila sa pera ng bayan, no? Kung paano nila Mm. ginagamit. So, I say deserve ma-call out, yes. Pero bullying, I don't think this is bullying at all. Ako, deserve. Sobrang deserve nyo mga sis. Kasi unang-una, yung pagbabrag, no? Hindi nakakasyalit, nakaka-squatter. Pero, Kasi lahat ng old rich at totoong mayaman, hindi ganyan magbrag ng yaman. Simple lang, magte-take lang ng picture, walang salita-salita. Ganun lang. Wala nang mga hanashi na, this is my bag, this is what it looks like. Dahil hindi kasi heart, itigil mo. Hindi kasi piya, itigil mo. 'Di ba? Yung mga ganun, dai. Kaya deserve talaga. Number two, pamilya nyo yan, imposibleng hindi nyo na pag-uusapan. For sure, yes. alam nyo yan kung Mm. saan galing ang pera ninyo, Mm. kung bakit kayo kumita na malaki kickback nyo kasi may dumating na project. Katulad na lang ni na Kuya Curly at ni Ate Sara Diskaya. Ang ganda ng pangalan, nakakagig. May 86 daw silang projects at doon sila yumaman talaga. Kasi nga daw, sunod-sunod daw ang project na binibigay ng DPWH. Ganon. So, deserve nyo na magkaganyan kayo kasi ang pangit nyo mag-showcase ng yaman nyo, masyadong mayabang. The fact na buwis namin yan, pinaghirapan namin yan. Meron pang ang iba na nababasa ko, no? 3 ang work. Mm. Yung regular niya is BPO, 2 ang part-time niya. Just to make meets end. And then malalaman niya, tagpa 5K ang kaltas doon sa 3 niyang work. And then malalaman niya, ginagasta lang ng pan Louis Vuitton, Chanel, pang Mm. 37th country, ganon. Diba? So, huwag kayong magreklamo kasi deserve nyo. Ginusto nyo magpapansin, di ba? Gusto nyo napapansin kayo, o ayan, may engagement kayo ngayon sa ano ninyo, sa inyong page. Nakaano na, private na. So, saka that's not the kind of rich na dapat piniflex. Alam mo yun, parang it's also in the law, no? Nasa batas yan na dapat ang family members ng government officials ay living a simple and frugal lifestyle, no? Parang pinagbabawal talaga yung lavish living. So, I don't get where these people get the audacity to like brag about their belongings and yung mga napundar nila, na napundar naman talaga natin. Ay, nakaka-lurks lang talaga. I mean, I just hope na tuloy-tuloy na to, na yung pagko-call out, yung pag-expose, sana hindi siya I pray na sana hindi to mag-die down agad or makalimutan agad. May something na issue na naman na bago. Katulad nung mga sabongero, nakalimutan na natin, asan na ba sila? 'Di ba? Parang ang bilis natin mag-move on eh. Masyado kayo nakafocus sa mga artista, nakafocus kayo sa kung sinong buntis, kung sino ang ayaw ng Betamax. Isipin natin kung sino yung mga nagfo-flaunt ng yaman na hindi dapat nila pino-flaunt. Oo, kasi hindi naman bagay. Siguro, Napaka-skwala pa rin. Kahit anong gawin mong oo. pagdadamit, skwala, that really shows na hindi nga old rich. Na kailan lang naging mayaman. Kasi parang hayok na hayok sa attention B eh. Hindi na maganda. Parang yung Mm-mm. mga mga freelancers na nakikita ko nagpo-post ng sweldo mukhang tanga. Isa pa yun sa annoyed ako. Yung mga naka 6 digits ako, merong 600K sa account. Oh, bakit mo pinopost yung account mo? 'Di ba? Yung mga ganon. Kasi ganyan sila eh. Meron pang ang hanashi yung isang nepo baby, unending ATM machine, yung tatay niya. Yes. Mm-mm. Tama ba yun? Thanks, Dad, for being an unending ATM machine. Girl, sana napapakain mo yung mga bata dun sa no? Sa may sampalok na binabaha ng bonggang-bongga. Yung naka Kaloka 200K ka. sa Lululemon. Kainin mo yung Lululemon. Sorry. Alam mo, kakalululemon mo, magiging lemon ka. Tandaan mo yan. Magiging kang Gulat lemon ka. na Lulu. Sorry. Oo, dahil asim mo. Ganun. Chat. Mm-mm. Ayun. Tsaka no, Bex, chika ko lang bago tayo mag-wrap up dito sa ating sa ating baklita. Lumabas din kasi yung Mm. statement ni Anthony Taberna. Mm.
pinagtatanggol niya si Sir Julius Babaw, okay lang ba yun? Basta ang sabi niya, kung hindi naman daw kasi dahil sa content ni Sir Julius Babaw, hindi naman daw natin kasi malalaman niya. Mga nababasa ko din yung mga ganyang hanashi ng mga tao. Hindi natin malalaman na may issue pala ang DPWH dahil sa mga, ano na to, mga content na ito. Hindi rin. Hindi rin naman, I mean, kailan pa ba yung posting na yun? Ang tagal na nun, parang wala namang ingay after that, 'di ba? Pero meron pa din talagang nag-trigger nung ano. Siguro, yes, nakatulong na meron tayong proof, meron tayong evidence, pero to say na para dun mo i-credit yung expose, parang I don't think that's the right call on this matter, Yes. no? Also, Kasi, um, ano, no? Siyempre, ang tingin ko dyan, no? I'm not saying na they are um receiving payola, pero like if you try to defend people na ano, I'd say baka nakakatanggap ka din. I don't know. Ang belief ko talaga mm-mm. yan, Alam mo, if you try to defend the corrupt, you are complicit to the corruption. Yun lang yun. yes, correct. And I think what I noticed kaya nagkakaganto tayo, Bex, no, sa ating mga journalist na nabanggit, yung kasangkot nga sa issue na to, na na-call out ni Mayor Vico, Sir Anthony, August 11 pa lang nag-post na si Vico na may problema ang DPWH. So bago pa po pumutok yung video ni Julius Babaw, alam na ng taong bayan na may issue ang DPWH. Lalo lang siyang naungkat nung sunod-sunod na po na nabalita yung tungkol dito, yung mga bahasa ganito, naungkat sino ba yung top 15 construction o yung mga engineers na involved, contractors na engineer. Doon po talaga naungkat. Tapos lalo lang lumala nung nag-post na naman ulit si Vico nung August 21, no, 10 days after. Kumbaga, na-build up na to ever since Sir Anthony. Kaya hindi kita maiintindihan sa sinasabi mo. Ayun, magalit ka na kung magalit pero di ka namin maiintindihan. Tsaka, hindi ko gusto yung sinasabi kasi nila lifestyle content. Feature yung content. Hindi naman ito yung pagbabalita, kaya nga daw ganun yung atake. Inspirational. Nagsalita lang ng British accent, inspirational, galing na galing ka na. Tsaka girl, Na-inspire ba ako doon? para i-chika mo na rags to riches pero nag-British accent. Rags to riches, tapos nag-OFW sa UK. Bakit? Sana kung talagang, ito mga Bex, kung talagang rags to riches yan na story. Sana nagkwento dati po, nagtitinda lang kami ng ganito. Tapos, nagpursige po kami, no, na magtinda hanggang sa Lumaguna. Yung mga ganong storya, siguro ma-inspire pa ako sa sis. Tapos, eventually, nagbago na lang yung direksyon ng buhay mo kasi naging corrupt ka, ganun. Doon na, maintindihan ko pero hindi ganun ang takbo ng storya. Tsaka wag niyo po kaming niloloko kasi again, may research na tinatawag bago i-produce ang isang show. Mm-mm. So, Yeah. dapat nasa na lahat ng facts bago pa yan ma-produce. So, anong sinasabi mo? Na inspiring yan, di ba? Ay, hindi ko maano, dahil. Na high blood talaga ako buong weekend. Kakaano ko, nahirapan din ako matulog kasi alam ko na ganun yung nangyayari. Di Mm-mm. ba? Yeah. Also, another ano no to ponder upon is PBBM calling for a lifestyle check no nito mga government officials, mga contractors. Ang say ko lang is mauna ka. Pa-check mo muna yung lifestyle mo, patingin mo saan mo ginagastos yung pera mo. Tsaka ka ano, alam mo, lead by Galing, example. galing sa Swiss account. Charet. Kasi spread out nila yan. Sa Mm. iba-ibang bansa yung pera nila sa sobrang yaman nga nila. Yeah. Kaya ganun. So, ano Also, kayo ano, ha? no, Oh. panawagan din sana sa mga taong kala mo ang dami nakikinig. I mean, this may affect one or two people. I don't really mind. Tigil natin yung pagbigay ng platform sa mga influencers na walang ginawa kundi magpaandar ng mga luxury items. Kasi kaya din naman nagkaroon ng lakas ng loob ng ang mga yan dahil may mga nagpa-follow sa kanila, may mga nabibilib sa kanila, may mga, alam mo yun, ina-idolize sila na parang wag natin ibigay yung platform sa mga ganun na um, wag sa mga shallow na bagay. I mean, I gets na entertainment is escapism, pero at some point, kailangan din isipin natin kung sino yung mga sinusupport natin and binibigyan natin ng platform. No, huwag tayong follow ng porket naka LV, porket naka Chanel, parang ano,
ano na agad, parang pinepedestal agad natin sila. So, ayun lang naman. That's my Yeah. hope. Actually, na-question nga din si Ma'am Lenny, no? Sorry, mahaba na tong bakita kasi sanga-sanga. Yeah. Kasi nga daw si Ma'am Lenny may bag daw na ano, ng mga syala-syala din naman. Sabi Mm. ko, nasa isip ko, bakit as a professional, bawal ako mag-bag ng ganito? Eh, di At ba, ilang saka taon na ba si Ma'am Lenny? yeah. Eh, yung mga nagpo-post na Nepo Babies, 20 lang meron ng LV bag. Saan ang galing? Afford At ba saka nila? actually, nag-post si niya, no, si Daryl Yap na parang ipokrita daw si Madam Lenny dahil meron naman siyang Hermes, meron siyang Balenciaga. Yung mga nagregalo sa kanya, nag-come out na sinabi na, yung pinost mo po, ako po nagbigay sa kanya, ito po yung resibo ng pagbigay ko sa kanya. So, most of those items are gifted to her. And who cares if she buys? Parang hindi naman niya never, I don't know, parang for me lang wrong Hindi take naman lang siya na, nag-brag na, yeah. ano, mga kakamping, meron akong bagong bag. Hindi ito Gucci. tulad hindi ito Diba? tulad ni nung asawa ng boksingero na bababa ng karu tapos may mga nakasunod na madaming bitbit na mga Louis Vuitton. Yun ang punahin nyo. 'Di ba? Na ang daming mga bitbit na mga paper bag na mga kung anong luxury items. Hindi yung Oo, makikita nyo dahil. lang bitbit na isang bag, parang skuday, Mm. kung Correct. ano-ano na Sobrang lang yaman din. din naman kasi ni na Pacman. Wala na tayong pakialam dun. Eh, isang suntok niya, milyon. Yun lang masasabi ko. Pag ano pa lang niya ng, ano, ng ring, milyon na rin yun. Mm, Ayan. So, yun mga Bex, no? Huwag nating pabayaan na mamatay ito. yes, correct. No? True. Oo. Huwag nating hayaan na yung mga namatay sa baha, mawalan ng hustisya. Mm-mm. Kasi, ano, madami pong kleptopyrosis na sakit. Tama. 'Di ba? Yan At saka talaga ang number one. at the end of the day, tayo din yung nagsasakripisyo sa baha. Just like yesterday, no, nung Sabado, sa QC, isang oras lang na baha, lumubog na agad ang QC, na dati naman hindi. Dahil daw, ang sinasabi ng iba, na dun sa bagong extension ng MRT, kaya nagkaroon ng mga ganon. So, again, nagtayo ng ganon without any flood control project. So, ano natin yan, usisain natin yung mga ganyang bagay. Lalo na if you are in that area, na kayo yung magbusisi na bakit ganito ang nangyari. And then, i-ano natin, let's use our voices to like, to be heard. Ganyan. Mm. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-ano, sa pagre-remind sa mga nepo babies na ano pang kailangan, mag-OT ako para sa iyo. Yan, i-remind nyo lang sila. Para aware sila, no? Kasi parang di sila aware na tayo yung napapagod. Tapos Mm-mm, post-post tama. lang sila dyan. Ayun, tuloy-tuloy lang tayo mga Bex. And syempre, comment lang kayo dito sa ano sa aming episode na ito tungkol sa mga issues na ito kung ano masasabi nyo. Gusto naming marinig ang inyong ang inyong opinion. Agree ba kayo sa amin o disagree ba kayo? Okay lang yan. We will, yeah, we will. Ano na dyan mga Bex? Betty May ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. Ang syugramang ites ay rated Nies PG, bonggang-bonggang patnubay, at guidance counselor China ng Muji at Puji ang Nidsung. Maaaring habsitay ng masiselang event, hanash, emehan, tsuktsakan, orkotan o drogembang na whiz-carry sa mga bagets. And we're back mga Bex. Ito na nga. Ano na ba dyan? Truly. Ayan, gusto ko lang din sabihin na sana sa susunod na election may natutunan tayo from this dahil isa sa mga paulit-ulit na binabanggit nung nakaraang election is ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak. Pero ngayon, we learned na, alam mo yon, nepotism is, lalo na in government, is never good. Parang kung artista lang, parang kebs lang, no? Mga ano, pero like, pagdating na sa mga, politika and stuff like that, parang hindi okay na nag-take advantage ng nepotism yung mga taong ito. So, yun lang naman. Mag-move on na tayo. Oo. Oo, hindi talaga okay yun. Kasi when you're a government official, you should really set a standard na Mm-mm. ikaw dapat yung yung pagpaparisan, yung dapat Mm-mm. maging inspirasyon sa tao, hindi yung
mamamatay tao. Gets? Kasi yung ginagawa nila, it's really unfair. Yung sa mga Mm. korap lang naman to, di ko naman sinasabing lahat, pero yun dapat ang standard. Anyway, Yes. thank you for giving us the platform, mga Bexters, na to talk about this. At sana kayo din, huwag kayong mahiya gamitin tong Bexters para i-share ang inyong mga opinion at mga saloobin. Yes. Correct. Ayan. So, ito na nga. Move on na tayo sa ating main topic for this episode, which is sex ed. Ano may gusto naman, tagal na namin gustong pag-usapan ni Bex ang sex dito sa podcast. Pero, ayan, Yes. may mga, parameters. Parameters. May mga bantay. Kaya naman, umpisahan lang muna natin Ito, sa Bi, sex. oh. Nakita mo ba yan? Umpisahan muna natin sa sex ed, sa pinaka-basic. So, baka sa mga susunod na apps, pag nagkaroon ng pagkakataon, doon na tayo mag-share ng mga Wild kung ano, oo, confessions. taro, mga ganyan. Simulan muna natin sa basic. Hmm. No, yung pag-usapan natin ng sex in general. May nag-ano ka ba? Nag-sex ed ba kayo sa school? Oo. Pero bago muna ang lahat, no? Bago tayo magtuloy-tuloy. And pinag-uusapan natin to mga Bex kasi nga 69th episode na ng Ay, oo nga. Yeah, Bexters. sorry. Yun pala yung Yun, yun, context. yan yung pinakadahilan kung bakit. Dahil nga 69. Oo. 69, 69th PH episode na Yeah. namin to. Kaya about sex education yung topic. Pero parang yun Ayan. yung Siyempre pinaka sa mga nagme-make syunga. sense na Sorry. ano. Yun yung pinaka nagme-make sense na topic for the 69th episode, 'di ba? Oo. Sa mga syunga, ano yung 69? M's number. Innocent, Deti. Tara. Oo, dai. Ayan. So, Ayan. yun Sige, nga. ano nga yung question mo, Bex? Nag-sex ed ba kayo sa school? Sex Oo, education? I think nung high school may sex ed na kami, pero it's more about the reproductive health. Yes. So, yung mga sa science siya. Aware ako nung bagets ako na pag nagkarat ako nung high school, alam kong majojontis ako pag walang protection. And take note, Catholic school ako So, yung mga mother, I mean, open naman yung mga sisters na magsabi about na tawag nito, na ituro siya. Kasi my school, the Catholic school is being run by sisters and priest. Kaya talagang sagrado katoliko talaga ako growing up. I grew up na very conservative yung but I'm aware that if there's no protection, I might get pregnant kung magkakaroon ng sexual intercourse. Yun ang malinaw sa akin. Pero gaano ka-extensive yung sex ed nyo? Like, ano lang, baka nag-focus lang kayo sa anatomy, ganon, tapos, or meron pa kayo mga diniscuss about, yung gender, or relationships, or mga ganon, or ano lang talaga, or science lang talaga siya. Science. And then more of the straight couple. Alam mo naman pag Catholic, hindi sila Yeah. masyadong magkikwento about LGBTQ. So, what I have learned growing up is lalaki-babae lang. Man and woman Heteronormative. lang. Yes. Oo. There's no such thing as gay couples or lesbian couples. Ako, pinaka-earliest ako naka-experience ng sex at grade 5, which is also a Catholic school. Catholic ako from yung school ko, both magkaibang school siya, elementary and high school, pero both ko doon na-experience yung sex ed. And yes, doon din siya hindi. Yung grade 5 ko, if I remember correctly, was under home economics. Doon namin siya diniscuss. EPP ba yung tawag doon? Basta mga ganong kineso. Hindi ko na masyado matandaan. So, doon namin siya na-learn. Meron din, tinuro din sa amin very light yung, tawag nito, nung elementary yung mga sakit. So, parang meron na agad, grade 5 pa lang, alam ko na yung HIV, alam ko na yung mga STD, mga ganyan. Pero when I got to high school, dun na yung mas extensive yung, eto naman, under biology naman siya, namin din discuss. Yun nga, yung anatomy, and then, nag-ano din yung teacher namin, very light about yung relationships, kung how to deal with yung mga, boyfriend, girlfriend, mga ganun, paano iwasan, wag yung gagawin, mga ganun kineme. Siyempre, Catholic school pa din, so very maingat pa din yung approach. Pero, Correct. hindi din siya ganun talaga ka-extensive, lalo na when it comes to gender, yung mga, pero kasi,
ano naman, to be fair, very recently lang din naman kasi talaga yung yung mga labels na ginagamit natin ngayon, no? Yung LGBTQIA+. Dati, LG lang yan, di ba? Tapos dumami na ng dumami Correct. ng anak siya na ng anak. So, hindi pa rin talaga siya scope nung time natin. So, yun ang mga alam ko about. Ang hindi ko makalimutan talaga dito na lagi nang pinagbibiroan namin ng mga magkaklase, yung pubic lice. Yung kuko sa anek. Ang Eh, gagi. lulukohan yung mga kaklase May namin. ganun ba? Oo, In may ganun. reality? Oo. OMG. Na parang inaano nila na, oy, bay, kutuhan kita, Bet. Mga ganon. Biro-biroan. Yung kakaklase. Ina-shoot. Tapos Oh yun my pala yung ibig God. This is sabihin. medyo baboy ah. Oo, true. Siya, alam mo na, mga bagets. Pero ano naman, Oo. in fairness naman dun sa mga school na pinasukan Speaking of ko. kababuyan, speaking of kababuyan, na naging topic din namin, nung grade 5 pa lang to ha, Mm. naging topic namin yung yung period ng Mm. babae. Oo, Kasi yeah. anong kulay nung kulay ng period mo dun sa mga ganun dahil napaka-inosenteng ewa na Oo. kadiri. Pero laban lang yung mga girls, nakakatawa lang. Ay, Ay, feeling ko nako. yan, menstruation nung grade 5 ako was discussed sa girls lang. Wala kami nun. Parang Oh, kasi nga pinaghiwalay Catholic. kami. Oo. Oo. Pero nung high school, yun, doon ko na na-learn yung pinaka-concept ng menstruation talaga na. Dahil nga sa biology. Pero according to the Constitution ng Pilipinas na known as under comprehensive sexuality education, tinuturo na nire-require na ituro ang sex ed sa Philippines noong 2012, no. So mandated by Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. So yun, nasa curriculum naman na siya, no. Pero ano pa din, may marami Eh, pa ding mga lalo na mga religious groups na kine-question, meron pa ring mga motion ay alam ko nakahain para itigil yan. Pero I think kasi kailangan talaga siyang pag-usapan eh. Do you think that okay lang na tinuturo ito sa mga school? dapat, kasi saan pa dapat siya ituro? 'Di Yes. ba? Gusto niyo bang Oo. matutunan pa nila sa kanto yan? Charek. I Yes. mean, I think it's more formal if it's in school, and then of course, Mm-mm. it should always start at home. Dapat yung Mm-mm. parents din open din na pag-usapan 'to with the children, 'di ba? Sa The mga bata thing, na mm-mm. yung may guidance pa din, hindi naman yung Yes. harsh na pagkaka-explain. Oo. The thing lang kasi with yung iaasa mo sa parents yung pagtuturo, lalo na nung generation natin. Galing yung Mm, parents natin came from a generation wherein medyo tabu yung pag-usapan yung sex. So parang correct. unlike yung generation natin yan, ako I feel like I will be open to kids now to talk about it. Not in a busos way ha, yung like talagang yung education talaga siya. Pero yung ikaw ba, did you have the talk with your parents or with your dad about issue? Never. Ako din, Never never din. growing up. Sa Mm. school ko lang talaga na-learn School yan. lang din talaga ako. Oo. School Pero ko lang yeah, talaga I think na-learn. yun yung pinaka-ideal talaga. Pero like katulad nating parehas, parang hindi nga open yung parents natin to talk about it. So parang okay na din Oo. na naituro siya sa school. And I think tama Yeah. naman din na It's tinuturo siya. it's hard for me kasi hindi na wala na. I grew up without a mom. So, mahirap mag-open up pag sa tatay. Lalo na pag mga about, alam mo na, yung mga ganitong Mm-mm. usapin. Alam nga namang tanong yung tatay mo. Paano po yung mga karachi, yung mga ganon? Parang ang awkward. Very Mm-mm. awkward. So, Parehas pa tayo, better talaga sa Anes. school. Cut ko na lang tong part na to. How about yung what do you think about the purity culture in the Philippines? Yung kailangan as a dalagang Pilipina, kailangan pure ka until marriage. Correct. Marami akong masisay dyan, Chareng. Pero yung sa sinabi mo about dun sa tawag nito, sa CSE, yung Comprehensive Ah, Sexuality Education, tignan mo, Bex, no? 2012 pa yan. yes. Ibig 2012 sabihin, lagpas lang. na tayo, college na Oo, tayo nung mga oo. panahon na to, nakagraduate na. So, tignan nyo mga Bex, no? Ang tagal ng usad when it comes to sex education at marami pang Mm, kumukondena kaya hindi ko maget. yes. So, sana maging open tayo. Pero to answer your question about purity culture in Philippines, ayun na nga, Bex, naniniwala ako dyan dati. Ewan ko Mm, kung nakwento ko sa'yo to, kaya nga ako late bloomer. mm, Kasi nga, I believe growing up, elementary, high school, sa college, sabi ko, I won't engage into sex unless I get married or mm, makasal na ako, parang ganun. Yun yung ano ko, parang belief ko dati.
Tapos nung nag-ano na ako, nung nag-theater na ako, and then nag-film, basta yung mga related na to arts. Mas naging liberal Lumawak yung yung mundo. perspective, yung mindset na may mga ganito pala. And then I came to realize na parang if I won't be able to experience it younger, then kailan? Then when? Mm-mm. Parang ganun eh. Kasi parang na-realize ko din paano kung di kayo compatible. Totoo, yeah. Ipupush mo pa Actually, ba? Yung mga ganon. kasi kahit ano pang sabihin mo, ano talaga siya, sa relationship, it's a very big factor talaga. Like, minsan yan yung make or break ng relationship eh, 'di ba? Yung intimacy and stuff like that. Ako naman, oh, like you, when I was younger talaga, um, yun din, I believe ko din yun to women, not to myself. Kasi ako kasi, I'm a guy, so parang sa amin wala naman, parang never naman in-instill sa mga lalaki, lalo na sa mga batang lalaki before yung purity, yung concept ng purity. Mas more on yung pressure talaga is nasa girls eh. So parang for me, dapat ganun yung mga babae, ganyan yung lalaki. Pero nga dahil bakla ako, and ano din talaga, siguro grade 5 grade 6 pa lang ako, I stopped watching cartoons na. Parang mas nandun yung mga pinapanood ko. Hindi naman ako nanonood ng bold at that age ha. Parang mas yung mga concept lang na mas siguro mas mature na than my age. Doon ko natutunan yung mga like mga Hollywood films, yung mga ganyan. Bata pa lang ako na ano ko na siya. Parang ganun pala dapat. Hindi pala dapat siya masyadong pinupush na yung concept of virginity, yung mga ganun. Parang hindi naman pala dapat siya bini-big deal. I mean, yeah, okay kung if you big deal for some people, that's fine. Pero para i-pressure natin yung mga iba na gustong i-explore yung parang I don't think. Yung kabaliktaran niya ng purity culture dito sa Pinas is slut shaming. No? Parang kapag ka, malandi ka, maharot ka, mga ganyan. Kaya do you have experiences of slut shaming? I think ako personally, na Oo. ganun ako. Mhm. Late bloomer ka kasi, no? Late bloomer kasi ako eh. Mm. Pero Parang nasa nasabihan age niyo ka ko, na. Charing, pero in a mature way na parang slow down. Yeah, I remember this. Kasi parang, Tapos, si ano, Rogue, I think he mentioned something like, ayoko na sabihin yung word, but it's not, paano ko ba explain ng maayos yun? were you offended or no, no naman? Ayan, chinat ko na lang sa'yo Yeah, para hindi yeah, yeah, yeah. masyadong vulgar. Pero I said something like this. Parang, I don't know if I'm going to be offended or what. Oo. Pero kasi ako Pero, if it's coming oo. from Rogue, I don't think it's anything offensive kasi yun mo naman how he talk. Parang Oo. lang talaga siya. Oo. Very, ano ba yun? May din talaga. Merong, tawag nito, jokingly or basta ganun. Oo. Alam Oo. mo na yan. Iba kasi language niya. Charing. Oo, totoo. Anyway, yeah. But, ano ko ba, yun? Lalo na nung high school kasi may mga na-jaunty sa batch namin ng early, di pa nakaka-graduate. Parang third year pa lang ata or fourth year. Basta bago yung graduation, na-jaunties na. Parang Mm, dalawa ata. Tapos parang na-judge na sila na kasi nga ganito, napabayaan or what. Mga ganun. Ang unang kagad na sinasabi nila sa mga chismax nila is napabayaan ng parents, ganun. mm, Tapos in my case naman, I really don't care because it's my choice, it's my body. So I yes. don't care. Parang wala akong pakialam kahit anong sabihin mo sa akin. Parang Mm. desisyon ko to dahil alam mo yung gusto kong maranasan yung mga bagay-bagay. Parang yun, ganun. Kasi nga late bloomer nga ako. So Ako, I'm in the right age that time. ako super early bloomer ko. I started 15 exploring. Actually 14, pero 15 yung tinodo talaga na ni Kex yung explorations and Mm. stuff. Yeah, ako 25 eh. When I 25 ba? 26. Mga ganong 26 when yun. Go. How about ako nabanggit ko na kanina, no, early on talaga, alam ko na yung mga STD, mga HIV. Ikaw, do you have any knowledge of that nung growing up?
Siguro, hindi siya madalas pag-usapan sa circle ko. Alam mo naman, Yeah. conservative ang Mm. family. So, I think mas naging present lang siya na issue to talk about when I was in college. Yeah. Kasi sa Catholic school masyadong ang taas ng barrier eh. Alam mo yung Yeah. talagang ACADS lang, school activities, bahay, church, yun lang. Kasi nga kasama sa assignment, pumunta ng church. Yeah. So, syempre, isipin mo ba yung mga ganong ano. Tsaka hindi rin naman siya masyadong rampant din sa news. Parang hindi siya Yeah. masyadong featured, ganon. So, nung college, I think doon ako mas, yung STD and HIV, doon siya mas naging present sa mga ano, sa mga discussions. Yun yung Yeah. masasabi ko. And I've learned that syempre dahil nga dun sa circle na meron ako. And then, of course, nung napag-uusapan na siya, dahil nga sa mga base sa mga research, parang nandun sa akin yung stereotype na gays lang to. Parang hindi pa ganun ka-open na it could happen to a woman Yeah. or they could be infected. Like, it's for every gender. Parang ganun yung mindset ko before. Yeah. Ako nung nabanggit ko kanina grade 5 pa lang tinuro na sa amin yung mga iba-ibang sakit na pwedeng makuha. Siguro para na din matakot kami to alam mo yun, mag-experiment, mga ganyan-ganyan kineso. So, pero mas nagkaroon ako ng deeper understanding with HIV when I read the novel Rosa Nakpil Malate. Tama ba? If that's the correct title. Inanay sa akin ni Rogue, nirecommend niya for me to read it. Tapos doon ako nagkaroon na, okay, yun pala yun. Tapos, and then, yun na, eventually, unti-unti na mas dumadaan, na mas naririnig ko sa news, mas nakakita ko sa media, yung pinag-uusapan, mga Y-speak, mga ganyang palabas. So, doon ko siya na-learn yung kung ano yung concept ng mga ganyan. So, yun. Never pa ako nagkaroon ng scare, personally, about it. Never pa naman. Ako Ayan. So, din, wala naman akong ganun. never. Yeah. Practice safe sex mga Bex, ha? Always, always, always. Yan naman ang bottom line nun. Oo. Practice safe sex. Kung hindi mo naman talaga partner, like, yung official partner, official partner, wag mong ilaban na wala. Kailangan meron. Yes. True, true, true. Ayan. Ato naman, yung next, kung nilagay sa outline, first time ko tong narinig kay Bretman na pinag-usapan nila sa podcast nila to. Parang, should gay sex be included in sex ed? Or siguro same-sex intimacy dapat basta siya nasama sa pag nag-aaralan? What do you think? For me, oo. Hmm. Lalo na kung hindi Catholic ka. Kasi medyo mahirap pag sa Catholic open yung ganyan. Pero kung yung private school lang talaga or let's say public, I think it should be discussed. Kasi yung mga younger generation should be aware of the consent pros of engaging into something. Tsaka yung prevention, it needs to be talked about. Kasi kung wala yung prevention, it could lead to something worse. Yeah. Ako siguro okay sa akin collegiate level or siguro high school pero advanced high school. Maybe senior high kasi ang hirap kaya lalo na sa mga sa mga luluhi parang keri-keri fake alam mo yun parang wala namang masyadong inaano eh nangyayaring mga kabalbalaghan pero sa amin So, napaisip ako nangyari kababalagan. sa amin kailangan mong iwasan yung earnalin. Paano hindi ma-earna? Paano maglinis ng tama? Kailangan hindi ka kakain 24 hours. Mga ganong kileme. So, Oo, hirap din meron din sa babae, kailangan wala kang yeast infection. Oo, mga Kailangan ganyan. hindi kiauti yung kifi may. Mga ganong atake. Kasi pag kiauti, paano mabeta nung aneria, di ba? Tsaka dapat hindi mahaba yung kuko may. Kaya yung mga luluhi, effort mag-cut ng nails kasi nga, nila, meroot. Truly. So ako, yes, I think dapat sinasali yung lalo na sa generation ngayon na lalo na with yun nga yung statistics nung nakaraang June ba yan lumabas na yung rampant cases of HIV is among the youth. So feeling ko dapat inaano natin siya. Ituro natin paano safe gawin. Kasi alam mo yung mga kabataan, hindi na, dumaan naman tayo dyan. Na hindi natin Ewan ko, maiiwasan siguro minsan. when you're young, nandun yung energy.
At saka yung to do those curiosity. things. Oo, yung drive, andun. Lalo na nakikita natin sa mga pelikula, hindi natin naiiwasan yung mga intimate love scenes, mga gano'n na parang, True. ay, bakit ba nila ginagawa yun? So, maku-curious Anong sila. feeling, Chareng? Oo, Ganun 'di din kaya ba? reaction ko, Ems. Tapos i-try, ganyan. Ending sunshine. Taring. Tsaka yung mga magulang nun, iwas-iwasan yung mag-iiwan ng mga kung anek-anek dyan sa bahay-bahay nyo, iniiwan yung anak nyo. Tapos meron kayong may iwan na something dyan na pwede nyong mapanood. Ay, done. Mm, Girl. true. I think isa yun sa mga nagiging cause din ng curiosity. O kaya someone, hindi something. Taring. Yes, yes, actually. Oh my God. Okay, Mm. go. Actually, may napanood ako kahapon na I think that was anak ni Kuya Kim sa podcast nila. Palanood po ako ng podcast mga Bells. Podcast nila Bell. I think that was called Sexy Time. Na parang kwento niya doon na parang toddler pa lang siya. Kinukwento na sa kanya ng nanny niya yung about sex. Tapos minsan nanonood pa sila ng porn together. Nanny niya yun, yaya niya. So hindi niya na din talaga alam kung sino yung pagkakatiwalaan yung iiwan sa mga anak niya. So careful tayo sa mga ganyang bagay, no? Ayan. Also, ituro natin ang importance of consent, lalo na sa mga kabataan. And also to ourselves, no? Yung the importance of no. No response is no. Hindi porket sinabi niyo, hindi naman niya sinabing no ever. Basta hindi niyo narinig yung yes, it Hindi ba means ano? no. Hindi ba silence means yes? Charis. Oo, not with sex. Parang, syempre, lalo na paano kung, minsan kasi may mga ganyang case, nilalaban nila sa, sa korte. Hindi naman siya humindi. Girl, paano hihindi? Wala ngang malay. Incoherent niya, lasing niya. Paano ka, Kasi nga nilagyan mag-expect mo ng nga ng sagot? betchin yung inumin. Oo, Charis. totoo. Mga ganun, roofie-roofie eksena. So, dapat, always, natin tatandaan the importance of consent. Huwag basta-bastain. Lalo na sa mga bagets, no? Kuday. And Correct. also, wag lang sa boy, ay wag lang sa girls. No? Kasi usually, girls lang yung inaano natin na, wag mong hahayaan ganito, wag mong hahayaan may mangyari sa yung ganyan, wag kang lalabas mag-isa, wag kang pupunta sa party mag-isa, turuan natin yung mga boys na, girl, June, pag may mag-isang babae, wag mong lapitan. Pag may, alam mo yun, turuan nyo magpigil yung mga lalaki. No? Para hindi, wag puro sa girls yung yung dahil, Kasi masyadong gigil yung mga utoks din minsan, day. pero, tas Pati yung minsan mga ano din, may mga Merly din, may mga ganyan, yung parang sila na yung nag-initiate sa mga yung mga Merly ha, may mm, mga mm, ganyan. Yung very provocative ang atake. saka mga victim blaming. Paano nakapalta ka? Paano yung mga bagets na nire-rape na nakapambahay lang naman? Sisihin nyo pa din. Wala yun sa suot eh. It's really about dun sa mga bastos. Alam mo yun? Preference, ano yun, and drive. Yeah, correct. Bakit ako may media literacy sa out? Ano ibig sabihin? Iwan ko sa'yo. Inisip ko nga kung paano ko i-explain Hindi. eh. Eto Baka na. Pornhub. Oh. Naalala ko na. Sa media ba growing up, meron ka bang mga na-pick up or mga dun mo natutunan yung mga certain things when na related to sex? Meron ba? Siguro sa Mm, mga movies, sa mga pwedeng sa mga movies, pwedeng sa mm, mga American variety Pie. show. Charing. Mga variety show, minsan kasi yung mga comedy, dun mas bastos eh. Dun Yes, sila oo. natatawa. And can I just share something about it? I just remember. Kasi nga 'di ba I really wanted to be a DJ, like a radio announcer, which happened Mm, naman. So naging news announcer ako for a radio for a time. And mm, then eventually I wanted, because that's an AM station. So yeah. mga Bex, sa mga di nakakaalam at di nakaabot, no, yung mga Gen Z na listeners namin, yung AM na station for a radio, more of balita siya. Yes, Okay? news and current Ngayon, affair. correct. Ngayon, ang bakla, I decided to go on an FM station. I Mm, think that was Energy FM sa may bandang Green Hills. Parang may mm, nag-refer lang sa akin to audition. And I did. And then I was asked to make a joke na bastos. mm, And I cannot even fathom na ako magsasabi ng bastos pa to make myself funny. mm. Hindi ko naman personality 'yun. Yeah. So parang bigla ako nabigla during my audition in the studio na parang
shoot, so ano sasabihin kong bastos para makuha ako dito? Mm. Ay, Day, nakakatawa lang. Wala akong nasabi. Parang it was trying hard. It was Yeah. really trying hard. Na parang sinabi ko bumper to bumper, mga ganong atake. But, it doesn't work. So, hindi ako tinawagan ulit. So, hindi ko nagagets yung ganong logic ng Pero kasi, at ng saka katatawanan ng comedy. yeah. Babasihan natin ng bastos na humor. I don't get it. Ako, I do green jokes, pero kasi green jokes dapat it comes off the cuff. Parang hindi siya yung something you plan, something you write about. Parang, mas funny siya when you like, alam mo yun, parang out of nowhere mo lang siya maiisip na biglang, okay, something, may innuendo dun sa chika, no? Correct. Wala lang, nachika ko lang, naalala ko kasi na parang ano bang klaseng humor ang dapat na meron ako bastos to Mhm. make the cut. Parang wala. Yeah. Doesn't make sense. So gusto ko lang siguro ilagdag dito sa media literacy, no, yung lalo na sa LGBTQIA+, no, parang ang dami nagsasabi yung itigil yung pagpapalabas ng mga gay couples, yung like recently si Snoop Dogg, parang meron siyang post na natatakot na daw siya manood ng movies dahil any may mga bakla, may mga ganon, baka daw maging bakla yung mga tao, yung Napaka-homophobic. parang ako, growing up, wala ako masyadong napanood na gay couples on the TV. More on heterosexual Same. relationships. Hindi din naman ako naging straight. Bading pa din naman ako. So parang wala pong connection. Yung, yes, it can somehow influence or maybe mapick yung curiosity mo. Pero to say na matututunan ng mga bata na maging bakla din sila just by seeing them on TV, Eh yung, that's a reach eto, for me. question Bex, no, to defend us. To defend us. Sige, sinasabi niya yan. Tayo ba naapektuhan tayo pag nagra-rap sila sa music video? Tapos puro may mga babae doon, Na nalabas yung boobs ng nagtutour. mga kipaili. Oh, that's a good work. Tapos yung mga nila, provocative na pinagagagawa nila sa music video, naapektuhan ba tayo? Nagreklamo ba May tayo? milkshake So, drinks all of So, yung mga ganon, question. So, yung mga ganon, okay lang. Tapos, pag yung mga keki, hindi okay. Di ba? 'Di ba, mga Bex? Isipin nyo yan, mga Bex. Magalit kayo. Tsara. We really live in such a heteronormative society, and we have to like break that. Break that. Ayan, ito last na, no. Sex Oh, in the last na digital to. age. Parang sobrang dali na ngayon, no? Kaya ingat din yung mga baget. Parang ang dali-dali na lang. Diyos ko, mag-open ka lang ng ano na siya, portal na siya to pornography. Correct. Tapos, Meron din akong nakita, no, Bex. Ngayon, kunyari, may titigang, 'di ba, kunyari, porn site to. Tapos may mga ads doon na parang i-date mo or for FUBU, ganyan. Nakakatakot siya. yeah, Very shokot. Kasi when you click that, it could be a virus, it could get your information, or fishing na it could lead to pala. something else. So, phishing, ganun Yeah, ng information. So, ingat-ingat kayo mga Bex. Okay lang naman yung mga ganyan, pero huwag na kayo mag-click ng mga kuhanik-anik na na mga ads. Kasi minsan sila, true. clickbait lang, ganun. Even yung person-to-person intimate relationships, sobrang dali na lang ngayon dahil sa mga iba't ibang messaging, no, Telegram, mga ganyan. So, ingat din tayo dahil dyan nagsisimula ang mga, True. meet up, tapos ending na semento or naisilid sa Na drum. imaleta. Oh my Oo, God. di ba? Ingat. I think nasabi ko naman na to before in an episode, safe sex doesn't only mean yung protection. It also means na yung, yung instance is safe. Like, may nakakaalam kung nasan ka, kilala mo yung kasama mo, mga ganyan. Di Hindi ba naman sinasend ko sinabing, sa'yo before? oo, Charay. true. Totoo naman. Hindi ko naman sinasabi na kailangan may chaperone ka na nakabantay sa gilid habang nag-eme. Pero at least may Shoot someone time na, eh. Shoot time eh siya, pero dito lang akit sa katalikod ako, wala akong nakikita, Mi. Go, go, go headset lang at least kayo. feeling ko kayo Gano'n. mahi-hear. Pero paglingon mo, iba na yung nasight message. Basta join. Sabi, Patrial. Oh my God, shoot. trumoy ka pa nga. Ayan. Shoot. Ayan, fast talk na tayo, Bex. Oo, This is true. it. Ayun, bago tayo mag-fast talk, mga Bex, kayo ba, when it comes to sex, anong gusto niyo pang pag-usapan namin dito sa podcast? We will try to, like, talk about those stuff. Ako Without the nasushokot. presence of certain people. Oo, Day. Dapat lalabas tayo pag gano'n na Mm. yung topic. Correct. Okay, Mag-check-in game. tayo. What if? Experimental episode.
Sa kwarto Ay, ng jowa shota. natin i-shoot. Charing. Pwede, Day. Tapos, live. Gaga. Dahil mang kilabutan ka nga. Charing nga. Gagi kasi baka mauwi sa live shooting experimental. Gag. Okay, ito na Okay, yung go. fast talk. So, meron kami ditong list of certain things and then sasagot lang namin, danas, hindi danas, or carry itry. Ganyan. Correct. Alternate ba tayo? Pwede naman. Okay, sige, go. So, paano to? Oh my God. Okay, toys. Danas. Ikaw. Ako, Wiz. Wiz Ay, talaga? talaga. Hindi danas? Oo, hindi. Hindi Okay. danas. Outdoor. Danas. Oh my Danas. God. Danas din. Ang baboy. Okay. Oh. Teka, threesome. Oh, Danas. hindi danas. Orgy, Oh. rep. Parang hindi danas. Hindi danas. Hindi ko din danas. Oo. Nahirapan ako, Day. Sige ko naman. Role play. Carry itry. Carry din itry. Ayan. STD. Shoko twist. Hindi Wiz, danas. wala. Wai. Never pa Hindi nadanasan. Hindi gustong madanasan. Correct. Ito, biglaan. Danas. Danas. Alam natin yan. Okay, go. Sexting. Danas. Danas. Energetic. Ayan. Ayun, Ano pa to? kaakibat ng sexting pagsisend ng nudes. Hindi dan. Parang ano lang to, more of mga strap, gano'n. At Pag danas. yung talagang bigyan mo ng Google Pic para safe Mm. ka. Ganun. Ako danas. Oh my God. Oh. Oy, nakikinig yung mga anerya. Oh, food play. Hindi danas. Hindi danas. Ayan. Maano So, meron ko, pa maarte ako sa lagkit, sa mga ganun. So, hindi ko din siya bet i-try. Ako, I find it weird lang talaga. Parang, it's not for me. Yun. Pag kumakain ako, lagi ko daming tissue, mga ganun. Ayoko nang malagkit. Ayan na. Ano next? Car fun. Hindi danas. Hindi din danas. Hindi ko din carry ito. Parang di ko kaya. Sikip Sikip. daw. Oo. Di ba, Sikip. no? Ang arte. Kailangan spacious. Correct. Totoo. Kaya nga umabot sa outdoor eh. Okay, go. Oh. BDSM. 50-50 Shades. Mga ganyan. Hindi, hindi. Hindi Hindi ko din. danas. Hindi ko din danas. Okay. Mutual masturbation. Danas. Danas. Danas to. Edging. Actually, di ko alam ibig sabihin nito. It is yung yung matagal kayong kekemehan pero hindi kayo, parang pinipigilan yung mag-come hanggang tumagal. Danas. Danas naman yung mga ganito. Danas. Ito. Mile High Club. Ano naman yun? Yung sa airplane. Die Hindi never. din. Sino Hindi pa naman? din. Diyos Hindi ko. pa din. Hindi ko din Tokot. danas. Baka mamaya mag-crush yung Anet. Baka yung mga nepo baby na for the travel at for the private planes. Pa-LU lang naka-private Correct. plane pa. Correct. Correct. Ayan. Phone sex. Danas. Danas din. Ito, Mm-mm. ES. Hindi. Extra service, hindi din danas. Never. Ito, Werut. Wala nang mas babakla pa sa... Wala akong choice. Di Ako na danas eh. Akala mo naman talagang... Akla ka ng tao. Akala mo part ng G community. Minanindigan yung pagiging alay, hayo. Uday. Alam mo yan, Chinika ko yan sa'yo, di ba? Oo, totoo naman. Oh. Ayan, dun sa Pasok mga nga kayo eh. Oo, true. Dun sa mga namin, yun lang yung list, no? So parang marami pang hidden stories doon like yung outdoor. Meron akong specific story about it.
na na-shock din Same. sila. Si Vex meron siya nung sa Weret Kineso na na-shock kami. So, pwede namin yung ikwento some other time. No? So, if you are interested, para malaman yung mga kababuyan namin. So, yun Hello. lang. So, ayun na nga. Ayun na nga, ang mga danas, hindi danas, carry itry, no? Kayo mga Bex, share nyo na sa amin mga, kung nakaka-relate ba kayo dun sa mga hanashi namin na list sa aming fast talk na danas at hindi danas at carry itry. Chika nyo na yan dyan sa comments below. Surely, ayan. So, sa aming pagbabalik, meron pa tayong station recap and watch mo taste. At syempre, ang word of the Bex. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more na Bexers na ganap? Follow mo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para naman updated ka sa mga kabexlaan at kung ano-ano pang paandar tulad nito. Gora mo na agad yan, push. And we're Bex, mga Bex. Ayan. So, ngayon naman, ito na naman tayo sa pagre-review ng Drag Race, ating coverage ng Drag Race Philippines Nation Royale. And episode 3 na tayo, no? So, again, I'm gonna try to do this in 1 minute. So, this is Rommel's Royal Recap Review Reaction in 1 minute of Drag Race Philippines Nation Royale Episode 3. Timer starts now. Okay, so ang mini challenge nila was Kep Kep Bouvet, which is an iteration of Hepe Pore na very unhinged and nakakatawa talaga siya, and si Breeding ang nanalo doon. So, ang main challenge nila was a design challenge when they have to design a look na using fossilized cacao leaves. And so, Vinyas had the best look, super divine, and madami nangyayari pero hindi magulo. Very, basta pasabog. Kitty Space also had the second best look for me. Pasok sa branding niya yung Kitty Space. And Beginning should have been in the top for me, I guess. And ang bottom was Ivory and Arizona. But I think si Siam, hi Siam, dapat siya yung nasa bottom with Ivory. And sana si Panjina and si Jervy or si Kaladkaren, dapat nasa every episode sila. Sobrang galing nila mag-critique. Very pasabog nung very concise yan. So, ang lip sync nila was wina-wina by Panjina and nanalo si Vinyas and ligwak si Ivory Glaze. I still think Vinyas is gonna win this season. And time's up. Ayan. So, diba? Challenge sa sarili. Taro. Diba? Pabulol na din ako ng pabulol. Go Black Knight! Correct. So, yan ang ating recap ng Kayo ba mga bet, sino ang bet nyo manalo if you are watching? Kebs. Yeah, ihanas nyo na yan dyan. And syempre, dahil nga sa ngayong episode na to, tayo ay watch mo taste. Ikaw, Bex, ano ba ang dapat panoorin ng ating mga Bexters for the week? So, ang aking watch mo taste is Born in the Limelight, Nepo Babies Untold. Ito po ay, I think nasa Apple TV siya, and it's hosted, I think isa sa mga featured stories dito with anak ni Mel B from the Spice Girl. So, if you guys want to know more about nepotism and stuff, yun yung panoorin nyo. Ikaw, Bex, anong recommendation mo? Recommendation ko is panoorin nyo po ang part 1 and part 2 special report ni Ma'am Jessica Soho. Nasa YouTube lang naman yon, so look for Kapuso Mo Jessica Soho. Ito po ay yung special report niya about nga dito sa flood projects na ghost. At syempre, ang kanyang full interview with Mayor Magalong ng Baguio City. And syempre for today, ngayong linggong ito, ang tinakel naman is yung stats. No? So, doon yung makikita yung numbers, yung presyo, paano ba nag-uumpisa, sino ba ang mga involved dun sa corruption. So, kung gusto nyong ma-learn ang lahat-lahat ng ito, panoorin nyo lang yung special report ni Ma'am Jessica Soho. Sinabi naman niya doon na trinay nilang kunin ang pahayag ng mga involved. Like, kunyari, yung DPWH sa Tarlac or sa Pampanga, yung engineer, yung construction, pero hindi sila nagpa-unlock ses. Okay lang ba yon? So, hindi sila nagpa-unlock ng interview kay Mami Jess. Si Ma'am Jess lang ang gumora doon. Chinek niya talaga yung mga proyekto na nireport na sira. Kasi ang pinagugutan ng report ay yung mga nireport sa kanila ng mga tao na kung pwede puntahan, ipakita. So, yung mga tao na mismo yung nagpa-participate na ito yung kalagayan nila.
Carrie. Check out. Hindi ko pa siya napapanood pero I will try to watch that also. Nakapanghina, ganon. Correct. Ayan. And syempre, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalo-learn dahil deserve nyong maging bakla. Bakla. Ito ang Word of the Bex. yes. Oh. Okay, so ang word of the Bex natin ay napulot ko na naman sa dagok na ni Sophie Prime. Which is nyarurot. Oh my God. Yeah. Ako kasi nasanay naman ako sa Karachi. Correct. Ganon. So, yun yung alternative niya. Nyerurot, which means sex. Ganon. So, nyerurot na magiging bato pa ba? Yung laging sinasabi. So, yan. Yun Correct. naman Hello, ang Miss word of the Sophie best. Prime. Sana magkaroon tayo ng chance to collab, no? One of these True. days. Puro lang, katatawanan lang no nang matapos na kami sa politics. Tsare. Na high blood na kami linggo-linggo eh. As much as paulit-ulit naman din na as much as we want to stay away from it, parang ang hirap na nahimik in times like this. Parang ang tsaka naman na yun yung pinag-uusapan ng madla tapos tayo wala tayong pakialam, 'di ba? So, yun. Ano na maging involved tayo. We try our best to be involved. Yan. Yes. And of course, again, thank you so much for tuning in. And if you want to listen to more of our episode, please subscribe to our channel dito sa YouTube and of course sa aming Spotify. You can also check out our different social media platform, Facebook, IG, TikTok. We are there, present, nagpapapansin sa inyo. Correct. So, push lang kayo doon. And syempre, if you want to have a closer chikahan with us, join kayo sa Facebook group page namin, which is yung Baxter's Hanashers. Ayan. Doon tayo magchikahan. And ayun, maraming salamat. Linggo-linggo, nadadagdagan kayo. Kahit paunti-unti. Kaya maraming salamat. Hindi nyo lang alam how this means to us. So, thank you. Truly, and if you are listening on Spotify or an Apple Podcast, rate mo na aming podcast ng 5 stars. 5 stars? Sinugatan yung mga sarili. Charot lang. 5 stars. Ayan. And follow nyo din kami our social media accounts at Baxter's Podcast. That's BEKXERZ Podcast. At John for a strong post 60 and between jobs _ Ayan. So, yun lang naman. Thank you for joining us on our 69th episode of Baxter's. Yes. Correct. Takits tayo sa Dear Bex next week. Yes, and of course, konting push na lang, malapit na naman mag-weekend sa mga makikinig ng Spotify. Weekend nyo kami mapapakinggan, Saturday yan. Kung sa YouTube po, agad-agad yan Wednesday. Mauuna po ang YouTube. Kaya, subscribe na. Truly, always be kind. Bye. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Ba na episode? Alam natin chika. Oo nga eh. 3 hours ba? Oo, yeah, kasi nakakainit kasi ng ulo. Tsareng. Oo, mag-selfie ka nga. Tayo. Ay, sige. Ay, screenshot ko ba? Ay, nilakihan ko. 1. Ayan, sabi mo ako pag-go. 1,